Go. Sayan, meron tayong sasagutin na ng comments sa atin at i-guide na rin natin para makabili siya ng magandang charger ng ating mga battery. Basahin mo, Sayan, shoutout muna rin. Shout out kay Patrick Custodio. Ano na po update nito, boss? Bilisan na ako nito, Lods. Nag-comment siya sa battery charger na pwede sa kahit anong uri ng battery, kahit solar battery. Ito siya kasayan, no? Ito yung nabili natin na, na pwede sa solar battery. Itinetesting natin, Bali, pagka siya, nagcha-charge siya. Pag ang charge natin dito yung mga battery na malapit ng masira o pasira na, hirap siya. Tapos, maingay siya. Maingay siya mag-charge. Ayan siya, ha? Kahit tanggalin na natin siya, yan, pansinin nyo, ha? Nakatanggal na siya, pero nag-iingay pa rin siya. Maingay pa rin, wala na siyang kina-charge. Ganito pala yung kasayan yung pag niya, pag magpapalit ka ng bunutin mo siya. Ito yung kabila pala yung nabunot natin. Bubunutin lang muna at saksakan, ha? Para mamatay. Ayan, namatay na siya. Saksak uli natin. Ayan. Naka-off. Ang pagpapalit pala nito kasayan, ito, para makuha natin to. Naka-ano ka ba? Naka-flash ka? Hindi. Hindi nila makikita, hindi nila mababasa. Flash muna tayo. Ito siya kasayan, Yung may mga signs siya. Pag magpapalit pala yan, kailangan naka-off pa, saka natin ito pipindutin. Kung saan tayo mamimili. Ayan, sa motor. Battery ng motor, yun lang natin siya ilalagay. Tapos, charge na natin. Positive, negative lang naman siya. Yan. Kasi meron tayo dito pinapatuyo. Gumagamit tayo dito ng DC 12 volts. 12 volts yung natin, yung ating pan. Gumagamit tayo ng charger. Ayan siya, ba? Tapos, pag titignan natin yung charging, ito. 12, 12.4, 12.3. Ayan siya, ha? Ayan yung charging natin, ha? 12.5. Ayan yung charge. Ginagamit natin to. Ginagamit natin yung sa solar pan. Pero ang napansin ko dito siya kasayan ay pagka ayaw niya mag-charge, yun nga, yung maingay siya. Maingay siya tapos ang tagal niya matagal siya bago siya magkarga. Kailangan tanggalin mo pa siya, tanggal ka ng tanggal. Tanggal ka ng tanggal sa saksakan tapos saka mo siya babalik uli. Yan siya. Tapos pansinin niyo sa charging. Dito niyo papansinin kung kumakarga siya. Matagal siyang kumarga. Pansinin niyo, ha. Kanina maganda na yung karga niya. Ngayon, yan. 11. Ayan, tatanggalin muli natin, ha. Tanggal natin. Kakarga pa rin siya, nakatanggal na sa battery. Ay, kakabit na natin, ha. Kakarga pa rin, kabit na natin. Ito, para sa nag-comment, para pag bumili ka ng battery charger, siguradong okay na okay at papakinabangan mo talaga yung bibili mong charger. Yan siya, op. 10. Ayan. 10.9 na lang. Yan siya. Ibig sabihin, hindi siya nagkakarga. Bumaba dapat 12 pataas na siya pag magkakarga siya. Naman natin. Pansinin nyo, ha. Ayan, kasi 10, lang volts natin. Ito. 10, 10.4.
10.1 ha. Tingnan mo mabuti. Yan. Okay, 10.2 ha. Dapat, pag sinabit natin siya, magkakarga na kagad siya. Nabit na natin. Pag tinest natin, yan, nagkarga na siya kasi 10.2 eh. 10.7 na to. Pansinin niya, mabagal siya magkarga. Ngayon, alisin natin to ngayon ha. Alisin natin ha. Ibabalik natin yung isang charger. Ito naman, yung charger naman na to ha. Yan ha. Balik natin to ha. Lumakas yung hangin natin. Yan, lumakas yung hangin natin ha. Pasinin nyo ha. Yung tunog, lumakas din yung tunog. Parehas nakasaksak to ha. Alisin natin. Kabit natin to. Tingnan natin sa charging. May charging din naman to sa sa pinaka niya. Wala, hindi lumalabas yung niya. Hindi lumalabas yung niya, yung charging ha. Wala lumalabas. Pasinin niyo yung hangin natin ha. Ito ha. Yan ko lang sa inyo para yan, 10.6. Ililipat natin to sa iba. Lagay natin sa sa motor. Lagay natin sa car battery. Kasi kailangan siya naka-off pagka maglilipat. Pag tinanggal lang kasi natin to rito, nagcha-charge pa rin. Eh, hindi na siya hindi na siya nakakabit. I-off muna siya. Yan, pag off, saksak. Lipat, pindot pag maglilipat. Yan, depende sa mo, sa gusto mong sa mga battery na ikakarga. Bawa, lipat natin sa car battery. Ayan siya. Lilipat natin sa iba. Kasi ang hina niya eh. $10.5. Ito yung natin, isang natin ha. Halagyan natin. Pagtanggal natin, ayun, nagcha-charge pa rin siya. Ito, kung charger na to, napakatagal na natin gamit nito. At saka ito, pinabababad ko to pang pambabad siya ng sa ang gagamitin mong 12 volts kahit meron kang sirang battery. Katulad nito. 10 volts na kasi pag 10 volts na automatic sira na 'yon. Yan siya ba? Pansinin niyo ngayon yung karga ng ating yung ngayon. Yung voltahe ng ating yan, pansinin niyo. Mas mataas na yung voltahe niyo. Tapos ganito yung ginagawa natin ha. Kasi ang madali lang mo mag-charge kahit anong charger, madaling i-charge ang battery. Ang problema pag yung battery yung pasira na siya, doon na nahihirapan mag-charge. Kasi natin siya ha. Tapos lumakas na yung kasi mataas na yung charge niya. Ngayon, kakarga natin siya. Halimbawa, pasira na yung battery, ma-charge mo pa rin siya. Mapapakinabangan mo pa rin siya. Hanggat di ka pa nakakabili ng bago. Charge natin ha. Ito na siya ha. Ito na yung ginagamit natin dito. Yan siya sa akin ha. Ayan. Yan, 14.7. 14.7 na siya. Tanggalin natin. Charge natin dito.
Charge natin dito, walang monitoring ha. Alisin muna natin. Walang lumalabas na ano, kanyang charging. Nakahugot na yung saksakan. Ayun, 12.2. No? 12.2 lumabas doon. Pero nakabuno tayo ha. O ayan, 12.1 ha. Saksak natin. Wala siyang lumalabas. Pag ginamit natin ngayon to, yung hangin natin ay ganito. Gamitin natin DC 12 volts natin na pan. Ay, ba't itong charger? Ayan siya. Yan yung hangin natin. Tapos pag minimeter natin siya, mababa. Yan, tapos pag nagano siya, pag tumunog siya, matagal yung maingay siya. Isang ano niya yan, sakit niya yan pag maingay. Kumbaga parang nag-error. Error babasa diyan. Parang error yata yung ano diyan yung basa diyan. Parang kasi ito may error din to eh. Usin natin, maingay pa rin. Pagbalik pa rin natin. Maingay pa rin. Huminay tunog. Balik kasayan, ito. Wala nang iba. Ito na yung pang-recommenda ko sa'yo. Kung ano yung kayang charge nito, kaya rin niyang i-charge. Wala kasi tayong yung ano, solar ano eh. Solar battery. O yung mga e-bike eh. Siya, halimbawa, naging full, naka-full siya. Naka-full ano. Yan, naka-full yung battery niya. So, kadalasan, pag sira na yung battery, ayan, yung full. Ang gawin mo lang dyan, pindutin mo lang siya. Yan. Pindutin mo lang yan. Yung repair. Mas simpleng gamitin, mas madali. Ayan siya. Nababasa ba yung repair? Ayan, yung gitna. Pindutin mo lang yung repair. Pag makikita mo yung battery mo full, sasabihin mo, lobat yung battery ko. Bakit pag saksak ko, full agad? Sinatin ha. Pag kinabit, sila muna itong maingay. Ayun na. Yan, nag-charge na siya ngayon. Ganun lang yung gagawin natin. Re-repair lang muna natin siya. Repair lang natin siya. Tapos mag-ano na yan, no? Lalabas na yung voltahe, ang taas, no? Mataas yung volts niya, 14.7. Ito na yung tatak niya, no? Ginagamit natin sobrang sa sasakyan, ginagamit natin sa sasakyan, ginagamit natin sa mga motor, di ginagamit natin dito sa DC pan. Kahit pag damagan mo siyang gamitin. Tulad nito, mahina na yung battery dahil ano nga siya, sira na talaga siya kasi pinagpalitan na lang to eh. Sira na yung ano nito, sira na yung battery. Ito, tinornilyo ko na lang, yung remedyo lang. Kasi na ano na rito, oh. Ayan yung ano niya. Baba na ng ano. Yan, oh. Pansinin nyo ha. Oh, ang baba na ng voltahe ng ating battery. Ibig sabihin, sira na siya. Ayan, 12.2. Kasi ang battery, pag nag 12.2, automatic yun. Kailangan mo nang palitan yun. Oh, pag sinaksak mo siya, gagamitin mo sa kanya sa ano, sa may DC 12 volts ka na pan,
DC pa na 12 volts. Kakabit mo sa kanya. Ayun siya. Pansinin nyo ha. Ay, dahil ayaw niya mag-charge, tagpupul. Kung sa motor, halimbawa, ganito, magbubukas ka lang ng ilaw. Gagawin mo, buksan mo yung ilaw mo, tsaka mo siya i-charge. Habang nakabukas yung ilaw, nagcha-charge ka. Yung ilaw halimbawa ng motor. Para kumarga yung ano. Madali lang discard rito. Mas madali siyang gamitin. Yan, di yan nagkakargawa pag ganyan. Nabulot pala yung ano natin. Yung wire natin dito. Yan. Pansinin nyo ha. Yan. Pull. Pindutin mo lang siya, repair mo lang siya. Tapos pagka naka-repair yan, di ba naka-repair ha, mapapansin nyo na nagkakarga siya. Patayin natin to. Ayan siya. Naka-repair yan ha. Yan, naka-repair ha. Oh. Ngayon, ang gagawin mo, pag bubukas ka ng ilaw, halimbawa sa motor ha, ito halimbawa yung motor, bubuksan mo yung, halimbawa ito yung pinaka-ilaw ng motor, buksan mo lang siya habang nagcha-charge ka. Ibalik mo na siya uli pagkatapos ibalik mo uli yung sa repair. Tapos ayun na siya, magkakarga na yan na ganyan. Mapapansin mo naman yun, magkakarga hanggang sa matansya mo, halimbawa mga nakakaisang oras ka na, pindutin mo na siya. Pag nakaisang oras ka na nagkakarga, pindutin mo siya. Ay, patayin mo muna yung di ba, isang oras na, halimbawa, kinagamis na motor mo, patayin mo na yung ilaw. Patayin mo yung ilaw. Tapos, hintayin mo siya na ma-pull. Gagana na yan kasi na-repair mo na siya eh. Nare-repair niya yung mga cell. Kaya kung bibili ka ng battery charger, ang pinapaliwanag ko sa iyo, eto. Huwag ka na pumunta ng mas mahal. Ito, mas mura. Mas mura, pero talaga papakinabangan mo ng gusto. Battery charger na talagang kapakipakinabang. Binababad ko to rito kahit sa araw. Magdamag yan, walang problema. Kahit mas over pa. Yan, kagaya nagpapatuyo tayo dito ng Yan, pinapatuyo natin yung FlexiBand. Kasi hindi maaraw dito, laging makulimlim. Kaya tinatapatan natin ng Yan siya kasayan ha. O, sira na yung battery natin pero kaya pa niyang ikarga. Bali, ito yung gamitin mo. Ito na lang yung mabilin mo. Siguradong magpapasalamat kapag nakabili ka nito. Yan na mismo yung gamitin mo ha. Yan na mismo yung tapos ito yung nyo. Simpleng-simple lang yan. Repair lang pag ka. Kahit anong naman, kaya rin naman ito. Kahit anong battery. Ito, papahirapan ka pa nito. Tsaka maingay pa siya. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.